siguro broken ka ngayon or siguro nakahiga ka ngayon sa kama mo at nagsa-social media lang. Or pwede rin namang siguro kaya ka nag-procrastinate kasi nag-overthink ka sa pwede mangyari sa'yo in the future. Or siguro naman, or siguro naman nag-procrastinate ka kasi hindi ka sinagot ng nililigawan mo. Okay? Or maybe masakit katawan mo. Or, may, or, sadyang tinatamad ka lang talaga kaya hindi mo ginagawa yung mga kailangan mong gawin or kaya ka nagpo-procrastinate. O ikaw yung tipong tao na lagi nagpo-procrastinate or hindi mo ginagawa or lagi kang stagnant sa lahat ng bagay, etong video na to ay para sa'yo. Karaniwang kasing kamalian ng mga tao ngayon is kapag nasaktan sila, kapag nakaranas sila ng pain, is tatama rin sila buong araw, buong buwan, minsan, linggo, tinatamad na sila. Hindi na ginagawa yung mga bagay na kailangan talaga nilang tapusin para ma-achieve nila yung kailangan nilang gawin. For example, sa fitness, dahil hindi ka sinagot ng crush mo, or siguro dahil may nangyari sa yung hindi maganda, tinamad ka ngayon, or nag-overthink ka, so hindi ka na nag-workout. So yung dream physique mo, hindi mo na sila na-achieve. So, dahil doon, walang mangyayari sa'yo. Hindi ka magle-level up. Kailangan kahit nahihirapan kayo, kahit hindi nyo trip yung ginagawa nyo, kailangan gawin nyo pa rin. Okay? Kasi sobrang halaga nun. Kasi kapag hindi mo ginagawa yung mga bagay na kailangan mong gawin kahit hindi mo trip or kahit tinatamad ka sa mga oras na yon, pag hindi mo ginagawa yon, I'm sure na hindi ka aangat. Hanggang dito ka lang. Hindi mo malagpasan yung mga barrier. Kasi sa bawat buhay natin may mga barrier yan eh. Okay? For example, level 1 may barrier yan. Level 2 may barrier yan. Level 3 so on and so far. 'Di ba? Lahat yan may barrier, tandaan nyo. Kaya, kung ikaw yung tipong tao na hindi mo malagpasan yung barrier, siguro may isang bagay o may isang reason na nakatali sa'yo, tinihila ka pabalik, kaya hindi mo magawa yung mga bagay na yun. So, kailangan mo i-identify kung ano bang problema mo, bakit ka nagpo-procrastinate. Kasi lahat naman nangyayari, may reason sa likod eh. For example, procrastinate ka, bakit? Okay, pwedeng stress ka, or pwede namang tinatamad ka. Pero ang pinaka-key sa lahat ng bagay is gawin mo kahit ayaw mo. Yun lang naman eh. Gawin mo yung mga bagay na ayaw mo. Kasi tingin nyo, sila Mr. Beast, sila PewDiePie, or mga sikat na YouTuber, sa tingin nyo, naging ganong level sila? Or naging ganong level sila na hindi sila nakakaranas ng katamaran, procrastination? Of course hindi, di ba? Nakaranas sila lahat. Okay? Nakaranas sila. Okay? Tandaan nyo pag may isang pat yung tinatahak, tapos nahihirapan kayong daanan yung pat na yon, pahirap siya ng pahirap, ibig sabihin nun, malapit mo nang ma-achieve yung gusto mo ma-achieve. For example, sa fitness, nagbubuhat ka, kakatapos ng bulking season mo. So ngayon, cutting season ka ngayon. Ngayon, nahihirapan ka kasi kailangan strict yung diet mo, kailangan strict yung workout mo, kailangan consistent ka. Gusto mo pa kumain, gusto mo pang kumain ng mga sweets, ng mga trash foods. Kaya, nahihirapan ka. Pero once na nalagpasan mo yun, I'm sure na ma-achieve mo yung dream physique mo. Ma-achieve mo yung six-pack. Yung six-pack mo, yung shredded na katawan mo, single digit na body fat, if ever, or 11, 12 na body fat percentage, sure ako ma-achieve mo yun. Okay? Lahat yan is may mga barrier lang. So, kailangan, alamin mo lang, o magkaroon ka lang ng right strategy kung paano mo i-break yung barrier na yun. Pero tandaan mo, yung barrier na yun, hindi tinatakasan, hindi nilalagpasan. Okay? Kasi ang baka mangyari sa inyo is may barrier, tinalunan nyo lang, pero hindi nyo sa sinira. Kasi once na tinalunan nyo lang yan, sa level 2, syempre may barrier, papatong lang yan na, so bali magiging doble na ngayon yung barrier na kailangan mo lagpasan. So kailangan, every barrier is make sure na
sisirain nyo siya at i-break nyo siya. Hindi nyo siya tatakbuhan. Okay, level 1 may barrier, tatakbuhan mo. Kasi ayaw mo ng pain, ayaw mo masaktan. Or siguro level 1 may barrier, tinalunan mo lang kasi gusto mo ng shortcut, naghahanap ka ng shortcut, which is wala naman talagang shortcut sa buhay. Lahat yan is kailangan paghirapan. Although, sinasabi nila na kapag may mentor ka, syempre mas mabilis. Pero it doesn't mean naman pag may mentor ka sa buhay mo is magkakaroon ka ng shortcut. Ang mangyayari lang is maiiwasan mo lang yung mga naging problema nila. Malalaman mo lang kung paano mo i-break yung barrier kasi ganun din yung ginawa nilang way para i-break yung barrier. Yun lang, mas kumbaga hindi ka na maghanap ng strategy para paano i-break yung barrier kasi may mentor ka, okay? Yun yung benefits or yun yung advantage pag may mentor ka. Pero pag wala naman, which is okay lang din naman, kailangan mong alamin mo lang naman yung kailangan mong gawin para ma-break mo yung barrier. Okay? So yun lang, kaya sobrang importante na gawin mo isang bagay kahit hindi mo gusto, kahit tinatamad ka, kahit masakit yung puso mo. Okay? Kasi tandaan nyo, mabubuhay tayong mag-isa, mamamatay tayong mag-isa rin. Okay? So kailangan hindi nakadepende yung productivity mo sa ibang bagay, sa ibang tao, or saan man. Dapat nakadepende pa rin lagi sa'yo. Okay? Kasi gaya nga na sinabi ko kanina, pinanganak ka, ikaw lang mag-isa. Okay? Ikaw lang mag-isa lumabas. Siyempre, mamamatay ka, ikaw lang din mag-isa. Okay, kaya lagi mong gagawin or lagi mong pipiliin yung mga bagay na may kabubulo, may ikaka-level up or may ikaka-improve ng buhay mo. Kahit kahit 0.5 lang na pag-improve yon, kailangan maging thankful ka, at least nag-improve ka. Tandaan nyo, mas okay ang piso kaysa sa zero. Okay? Tandaan yon, okay? Kaya sobrang halaga na magkaroon ka ng ng wise decision. Lagi mong piliin yung mga bagay na alam mong gusto mo siya, at the same time is ikaka-improve mo. Kaya lagi mo tatandaan, paano mo malalaman kung hindi mo susubukan.